Gandang gabi! Kasama mo na ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo! Bibi, 2024 na talaga, wala na tayong kawala, wala nang atrasan to, pero patuloy pa rin ang pagpapainit ng mga tira-tirang ulam sa ref ninyo. Maawa naman kayo, pagpahingahin nyo na yung kaluluwa ng mga namayapang baboy at baka na nag-alay ng buhay para lang may handa kayo. Saka aminin nyo kapag ganitong panahon, maraming ref ngayon ang punong-puno at mabaho. Lahat ng pitchel na kalabas kasi puro kaserola at tupperware yung laman ng ref. Siyempre, di ba, iba't ibang putahe yung nandyan, kaya hanggang ngayon hindi ka na mamomroblema sa uulamin ninyo. Kaya hi sa'yo na nag-almusal, tanghalian at hapunan ng spaghetti now on its third day. O, di ba, aalamin mo pa kung sira na, di ba, amoy-amoyin mo pa yan, sasamsamin mo pa yan. Itatanong mo pa sa mama mo kung, ma, amoyin mo nga tong spaghetti, parang panis na, maasim-asim na. Well, maasim naman talaga yung pagkakaluto mo. Di ba? Yan yung tinatawag natin na na golden rule tuwing may handaan. Yung pangat rule. As in, pangatlong init. Hindi ganun yun. Binago na po. Ano na siya? Pang-apat na init. Siyempre kasi di ba mahirap na yung buhay ngayon. Kailangan mas nagtitipid tayo. Kailangan yung mga pagkain na tira-tira ay hindi natin basta-basta tinatapon. Dapat nire-recycle natin. Di ba akalain mo yun? Yung lechon, di ba pwede mong gawing lechong paksiw? Ano pa ba yung mga handang pwede mong i-recycle? Yung fruit salad, pwede mo gawing sinigang. Kadiri. Ang dugyot. Kadiri yung fruit salad, ginawang sinigang, sinabaw sa kanin. Kainis. Di ba? Kaya yung mga kasama mo rin sa bahay, mainit na rin yung ulo. Kakakain ng mga patabang na spaghetti. Yan, patagal ng patagal, paputla ng paputla yung sauce. Puro ka reklamo sa paulit-ulit na pagkain pero wala kang angal sa paulit-ulit na pakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Grabe naman yung kung sino-sino. Tinamaan ka, be? Sorry na. Ayan paalala lamang na kung sa pagkain may pangat as in pangatlong init or pang-apat na init, sa relasyon naman meron din po tayong tinatawag na 3-month rule. Ano ba yung 3-month rule na yan? Ano bang meaning yan? Ito is yung kapag galing ka raw sa isang hiwalayan, dapat maghintay ka muna ng 3 buwan bago jumowa ulit bilang respeto naman dun sa taong nakarelasyon mo. Diba? Anong respeto? Binabastos-bastos nga ako niya nung kami pa. Tapos ngayon, re-respetuhin ko siya. Ngayon pa na wala na kami. Diba? Pero yun nga yung 3-month rule na tinatawag, yung kailangan mong hintayin. Diba? Ano to? Babang luksa. Kailangan mo munang magbabang luksa bago jumowa ulit, bago humarot ulit. Tsaka anong 3 buwan yung sinasabi mo, ha? 3 minutes pa nga lang na mawalay sa'yo yung paningin ko, parang magugunaw na yung mundo ko. 3 buwan pa kaya, naks. Harot ni B-Boy. O ikaw, Bibi, kung nakikipaghiwalay ka or kung nakipaghiwalay ka bago matapos ang taong 2023, meron ka pang hanggang buwan ng Marso para pakalmahin yung mo. Meron ka pang January, February, March para mag-soul searching, para isipin ng mabuti kung gusto mo bang makipagbalikan sa kanya. Yan. Or ayaw mo na ba talaga sa kanya. So, give yourself a chance. Pakalmahin yung sabi ni Kuya Joshua, pakalmahin yung yung pumipintig niyang yung nagpupumilit na kumawala niyang puso. Ayan, diba? Sobra yung alab ng pagmamahal. Kaya gustong-gustong ulit, kumawala. Ayan. Kaya Diyos, kung ano iniisip mo, siya, Bibi, kung meron kang gustong i-share tungkol sa usapang 3-month rule, i-PM mo yan sa aking Facebook Messenger, DJ B-Boy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. At maya-maya sabay-sabay natin yung basahin, pakinggan at pag-usapan para sa ating BB Time. Muli, kapiling mo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Pwede mong makatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time, paulit-ulit. Sa ating susunod na awitin by Air Supply, nandito ako sa English. Here I am, sa'yo'y takam na takam. Charot, hatid sa'yo yan ng 101.1. Yes, the best.